and with the concurrence of two-thirds of all members, suspend or expel a member, a penalty of suspension when imposed shall not exceed 60 days. Kasi Oo. nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Isip-isipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin subsistence farming. Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka para mabuhay ka na lang. Wala ka nang may bebenta para sa ganun kumita ka. Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong magtatayo ng independent investigative body. Hindi, subukan mo. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Natipok lang. Pati spokes ngayon nagdidepensa na. Dumidepensa na dito sa napapag-usapang anak ng mayaman. Na bilyonaryo, na makontrobersyal. Pinagtanggol ang anak ng korap. Naku, title ho yan. Kaya alamin natin kung ano yung mga pag-uusap dito. Hindi na natin papatagalin Nakalike ka na ba? I-like nyo muna, share, subscribe, at i-bell all nyo para nakakatanggap kayo ng notification. Eto na! Kung dati abala lamang si House Spokesperson Attorney Princess Abante sa pagdedepensa ng mga mambabatas, ngayon tila nadagdagan ng kanyang papel, ang maging tagapagsalita na rin ng mga tinaguriang Nepo babies ng mga contractor at politiko. Sa halip na unahin ang boses ng mga ordinaryong anak ng taxpayer na araw-araw nalulunod sa baha at nagugutom dahil sa kapalpakan ng pamahalaan, mas mariin pa niyang tinutulan ng umano'y pambubuli sa mga anak at kaanak ng mga opisyal na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Baka yun nga ang boss. Sabi ng boss, ipagtanggol mo naman kami. Hindi natin malaman kung ano ang totoong istorya. Diba? Kung dapat ang binabalita mo, ang binibigyan mo ng pansin, yung mga magaganda nagagawa, ng amo mo, dapat ganun. Bakit merong gantong balita? Pinagtatanggol mo, anak ng bugi naman, Sa isang forum ng Manila City Hall Reporters Association, MACHRA, nitong ika-29 ng Agosto, hayagang sinabi ni Abante na mahirap daw mabuli online, at lahat ay dapat maging maingat. Iginiit niya na sensitibo siya sa isyu ng cyberbullying at naniniwala na hindi dapat piliin kung kanino lamang tayo magiging sensitibo. Aniya, may wastong proseso para papanagutin ang mga opisyal at dapat iwasan ng publiko ang labis na pangungutya sa kanilang pamilya. Ngunit sa likod ng kanyang mga pahayag, malinaw na mas matimbang ang depensa para sa mga anak ng mga tiwaling opisyal kaysa sa mga anak ng karaniwang Pilipinong nababaon sa baha, trapik at kahirapan dahil sa palpak at sinasabing korap na proyekto. Bagamat umamin siya na nauunawaan ang galit ng mga netizen bilang paraan ng pagpapakita ng protesta at pananagutan, nanindigan pa rin siya na mas bigyan ng pansin ang epekto ng online shaming kaysa sa matagal ng pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Samantala, iginiit din ni Abante na hindi haharangin ng Kamara ang anumang investigasyon mula sa ehekutibong sangay ng gobyerno. Sana lang. Kaugnay nito, kamakailan lang ay iniutos na ng Pangulo ang lifestyle check laban sa mga opisyal na sangkot sa flood control scam, isang proyektong dapat sana'y nagsisilbing depensa kontra pagbaha, ngunit ngayon naging simbolo ng lumulubhang katiwalian. At dito na pumapasok ang mas mabigat na tanong, ang dahilan kaya ng mariing pagdepensa ni Princess Abante sa mga Nepo babies ay dahil isa rin siya sa mga ito, anak ng kongresistang si Benny Abante na mayroon ding flood control project sa kanyang distrito. Isa pa. Ayun lang. Baka talagang kita nyo nga, di ba dati nabalita ito. Naging laman na social media at mainstream media. Biglang nag-deactivate. Ngayon, activate na naman ba? Lock profile pala. Kita mo, mamahaling sasakyan, mamahaling mga belt, mamahaling mga relo. Di ba? Tapos yung isa, nababalita, merong helicopter, merong eroplano. Grabe yung mansyon. Sa Pasig, meron din. Wow. Ibang klase. Nabalita yung
700, kulang-kulang 800,000 isang kainan. Ano kinain nun? Ginto at saka ginto ba at saka diamond ang pinagkakainom kaya ganon lumaki ang kanilang bill? Nak ng tipaklong, oh. Malayong isipin na pinagtatanggol niya maging ang mas mataas na halimbawa ng political nepotism, ang Pangulong Bongbong Marcos, na ayon kay dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzan ay pinakaunang nepo baby na nag-flex ng yaman na galing sa nakaw. Nako. Tanong pa ni Guanzan, sino ba nagpasimula ng pag-flex ng nakaw na yaman na yan? Dagdag pa niya, inuubo na ba ang lahat? Isang mapanuyang paalala na halos magkasakit na ang karamihan ng Pilipino sa gutom, baha at hirap ng buhay ngunit patuloy pa ring pinipilit magbanat ng buto. Samantala, ang mga pamilyang pinagtatanggol ng tagapagsalita ng Kamara ay nagpapakasasa sa kaba ng bayan, at ang kanilang mga anak ay abala pang magyabang sa social media ng marangyang pamumuhay na malinaw na hindi katumbas ng pawis at dugo ng mga ordinaryong manggagawa. Ang ilan sa mga celebrity ay nagbigay din ng kanilang saloobin sa issue, ayon kay Vice Ganda ay, super tipid ako dito sa Nako, wag na natin isa pa yan. Oo. Wag na natin pansinin yan. Super tipid magtipid. Naku, tigilan mo kami. Isa ka pa bumibira kay Tatay Digong. Oo. Eto na ho. Ano nangyari sa mic ko? Sound check, test mic. Hey, sound check, test mic. Hey, sound, hey. Ano nangyari sa mic ko? Bakit ganito? Sound check, test mic. Hey, hey, sound, hey, hey, hey. Oo, ito na ho. Nakakatikim na ho ng mga batikos. Itong nag-trending ka dahil, sumang-ayon ka eh. Di ba? Tapos ngayon, may isang mayor ang nag-uugnay sa'yo sa controversial sa flood control dyan sa Leyte. Ano ngayon? Bumabalik ba? Sabi ni Aling Ledesma. Nakakatikim na ba na dati puro mabango at papuri? Dahil nakasanib ka sa Duterte, nakikita nila. Ngayon, ano nangyayari? Oo, Gomez, binanatan ang media ng tanungin tungkol sa flood control project. At mamaya, ethics complaint versus Gomez. Agoy. Ayan na. Wait lang Hindi natin nalipat. Oo. Dito tayo sa isa muna. Yung complaint. Para maganda. Wala tayong magagawa dyan. Talagang babanatan ka na kasi nakitaan ka ng butas. Pasok. Absolutely. I encourage you to bring it before the ethics committee here. Hindi lang pwede mga ganun. No, I mean, you are asked to explain something. You're a legislator. You explain. No? Kaya tayo naging legislator dahil tingin ng tao marunong tayo magpaliwanag. Tapos yung ganyan na personal na napakalinaw na kailangan may paliwanag, hindi niya gagawin. And then if you compound the issue by insulting people, no, hindi maganda talaga yun. I think, the ethics committee should be brought into that. Hinikayat ni House Deputy Speaker Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno ang mga apektadong media practitioner na maghain ng reklamo sa ginawang matinding akusasyon at paglalantad ng kanilang personal na impormasyon sa social media ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Nagpost sa kanyang social media page si Congressman Gomez ng screenshots sa mga mensahe ng ilang kawani ng media para kunin ang kanyang panig sa issue ng isang flood control project sa kanyang distrito. Ito ay matapos ipahayag ni Matag-Ob Leyte Mayor Bernie Tacoy sa isang social media post ang limitado umanong suporta ng kanyang district representative sa gitna ng kinakaharap na suliranin sa baha at pagkasira ng isang flood control structure sa kanilang lugar. Pero sa post sa social media ni Representative Gomez, iniuugnay nito ang hiling na panayam o komento sa kanya ng media na umano'y media spin. Ayan. Kaya naman pala, hindi ka natuwa doon sa binubunyag ni Mayor Magalong. Meron naman palang problema. Ito, di ba? May mga bagay na patungkol sa flood control dyan, nangyayari, wasak-wasak, at hindi mo Ayan, tuloy si Mayor, umalma, nagalit, binatikos ka na ngayon. Ano mangyayari yan? Sikat ka na ngayon, may problema ka pala. Akala namin, mabuti ka. Sabi ni Aling Ledesma, magaling to ngayon hindi na raw. Gaba-gaba daw yan. Naku, Aling Ledesma naman. Hindi, totoo to bakit? Nung nakikita ng taong bayan na siya ay nasa Duterte, pumapanig sa Duterte, puro papuri ang mama.
Di ba? Puro papuri. O ngayon, nakita siya na bumoto siya o kay Balulong at parang pumabor pa siya kay Balulong, ayun na, nagkalintik-lintik na. Controversial na ang pangalan ng mama. Oo, sira na, mabaho. Sigurado taga Leyte, next next na eleksyon wala na ito. Totoo yan, sabi ni Aling Marie. Nadala siya ng pangalang Duterte. O pagbaluktot o pag-frame ng balita. May pagkakapareho rin umano ang tanong sa kanya na tila mayroong nagkukumpas at kinastusan. Posted ni Gomez sa social media ang mismong mensahe ng ilang kawani ng media, pangalan ng iba sa mga ito at contact numbers. Ayon sa National Union of Journalists of the Philippines o NUJP, posibleng paglabag ito sa Data Privacy Act at isang hakbang na naglalagay sa panganib sa mga kawani ng media. Mariinding paalaala ng organisasyon sa Leyte Representative, trabaho ng mga mamahayag ang magtanong at pabor pa nga ito para sa kongresista na kinukuha ang panig kaugnay ng issue sa kanilang distrito. Dagdag pa ng NUJP, kung ayaw magsalita ni Gomez tungkol sa issue, maaari naman itong mag-no comment na lang o kaya ay wag nang mag-reply nang hindi nagpapahiwatig ng masamang intensyon o naglalantad ng pribadong impormasyon ng mga kasamahan sa media. Dismayado naman ng ilang kapwa kongresista ni Gomez sa naging aksyon nito. Git pa ng mga ito, posibleng maharap sa ethics complaint si Gomez kung may maghahain ng reklamo. Nako, meron na maghahain. In particular, government official is being asked on whether or not they nako. Ay, nako, baka kasi talaga na-guilty. Kaya nakasagot, di umano, ng hindi maganda, pati media, napagbuntungan na. Maiipit ang pangalan niya. Sigurado yan, for sure. Yung pangalan niya na, iniingatan niya noon, nasa partido, na sumusuporta sa mga Duterte, sa isang iglap. Oo, sira. If a particular government official is being asked on whether or not they have an involvement on a particular matter, it's just a simple question of responding to whether yes, we are involved in this particular matter, or no, we are not involved in this particular matter. I don't think it makes dapat sense ganun lang. to Diba? impute ill will or anything else unless you have actual basis to do so. I guess kung may magka-complain po ng mga media personalities, tingin ko naman tatanggapin naman po ng ethics committee po yan pagka may nagsampa po ng mga kaso. I'm very disappointed to hear these things, no? At malungkot na nangyayari yung mga ganyan. As a public official, you are expected you're expected to behave and held to a higher standard, no? Than other people. I mean, dapat medyo maayos din yung pagpakikitungo mo sa lahat ng mga nasa paligid mo. Wala pang tugon si Gomez sa hiling na panayam sa kanya ng media kaugnay ng mga isyong ito. Hindi rin ito sumasagot sa phone call. Samantala, ayon naman kay Representative Ridon, maaari ring maisama sa gagawing investigasyon ng House Infrastructure Committees o Infracom ang isyu ng gumuhong bahagi ng flood control structure sa distrito ni Congressman Gomez. We'll get the report from DPWH kung kamusta ba yung nangyari talaga dyan. What is the story behind it? Pero I think that can be a subject of an inquiry. Sa September 2, nakatakda ang unang pagdinig ng House Infrastructure Committees sa mga maanumalyang flood control projects. Pangunahin na ang mga ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na substandard at ghost projects sa probinsya ng Bulacan. Abangan natin yan sa September 2 ha. Kung ano yung kahinatnan niyan. Kasi baka mamaya kwentong kotsero at meron daw investigasyon sa sumatotalunan may pagtatakpan. Kasi marami ho ang mga madadali rito Lalabas ang mga baho ng mga kongresistang kontratista at lalabas ang baho patungkol sa Ghost Project. Siniwalat na nga yan sa Bulacan Di ba? Siniwalat na rin sa Oriental Mindoro. Di ba? Kaya ito, interview ito kay siya, kaliwat kanan ng interview kay Magalong kailan to, 15 hours ago. Takot silang banggitin yung pangalan niya. Benji Magalong vows to expose DPWH kickback. Nako. Abangan nyo ito na. Ang pinaka malaking kickback ang nakukuha. Alam mo, pag tinanong mo sa House of Representatives, alam nila kung sino. Alam nila, nagmamaang-maangan lang sila. Pero alam nila. Ang nakakalungkot dito, bakit parang takot silang banggitin yung pangalan niya? No? Kaya nga gusto ko na humarap dyan sa House of Representatives. Dyan sa inquiry nila para banggitin ko yan Have you been invited to the House hearing or were you even invited in the Senate hearing, sir? Yeah,
Lagi nga nila akong inahamon dyan sa House of Representatives pero wala naman sila pinapadalang notice. And besides, kung nakatanggap naman ako ng notice, with all due respect to the House of Representatives, of course I will attend. Ganun din yung sa Senate, wala naman ako natatanggap na any notice whatsoever that I will attend the Senate hearing. So you're ready, sir, whether it be the Senate or the House? Yes, I will attend definitely. Kung makatanggap ako ng notice. Mayor, ang sabi po sa House, kung kayo po ay iimbitahin, maganda po magdala kayo ng mga dokumento and name names. Is this something that you will be able to do in the event that you are invited and you show up, sir? Well, sabi ko nga po that would depend on their, I will reveal everything, that would depend on their questions. But what is important here is, sabi ko nga, they should not treat me as an accused. They should treat me as a resource person. They should allow me to present deliver my presentation and my message or manifestation. Sa presentation, sir, would you be able to present documents that will point to corruption doon po sa stakeholders, whether it be politicians, the DPWH, or contractors? If you were to present that in the House hearing, ito po ba makakapagturo na? Okay, go ahead, sir. Yes, baby, absolutely. Siyempre, yun naman ang gusto nila makita, di ba? Useless lang naman kung magsasalita lang o corruption without presenting anything. So I need to present some proof that there's massive corruption that is happening in various projects of the PWH and also especially through flood control. Ready na po kayo doon? Handa na po kayo doon? Yeah, handa-handa na kami doon. Kaya naghihintay na lang ako ng tawag nila. Opo. Mayor, will you be able to name names? Sabihin po natin, politicians. Yes, politicians, yes. Lagot. In Congress. Yeah, of course, definitely in Congress. In both houses of Congress? Hindi ko gaanong abot yung sa Senate. Ang abot ko lang is admittedly doon lang sa House of Representatives. And if you go ahead, sir. I would prefer to, appear sa House of Representatives. Yan ang aabangan natin. September 2, September 1 sa House of Representatives. September 2, mangyayari yan. Yan ang abangan natin kung ano yung pag-uusap dyan. To pass your complaints ready to present witness. Naku, eto yan. Naghain sila ng complaint laban dito kay virus. Pasok. Nandito po kami kasi ang parating ginagamit ngayon na salita, accountability. So parating sinasabi ni Senator Risa Hontiveros, the Vice President should be accountable. But dapat naman kung may offenses ka rin, allegations of offenses, you are also accountable. Yun, So tama. today, andito po kami, together with myself, former Congressman Jig Paras, my good friend, Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Manuel Luna. We're filing a case for disorderly conduct of Senator Risa Hontiveros with the Committee on Ethics. Because under our Constitution, ano itong provision na ito? Article 6, Section 16. Oh, sabihin mo, partner. Yeah, it's in Article 6, Section 16, Paragraph 3. Yun po ang ating basehan dito sa aming ethics complaint against Senator Risa Hontiveros. So as explained by former Congressman Cinto Paras, kaming tatlo ang complainants dito. Ito po yung specific provision. No? Each house may determine the rules of the rules of its procedures, punish its members from disorderly behavior, and with the concurrence of 2/3 of all members, suspend or expel a member. A penalty of suspension when imposed shall not exceed 60 days. Nako. So, siguro kayong mga media na narinig nyo na yung statement noong si alias Rene. No? Itong si alias Rene, nagsabi siya na binayaran daw siya ng 1 million ni Senator Risa Hontiveros through her underlings to testify. Prior to that, nag-testify siya kasi she was asked to testify with some consideration. Ang atin naman, hindi naman kami sabi conclusive. Pero dapat may venue for which a senator should be answerable for their offenses. No? And sabi sa ating saligang batas, dapat ang Senado lang ang makadisiplin ng kanilang sariling miyembro.
the issue here is not whether we believe or not. That is why we want the Senate to investigate. Tama. The issue here is due process. Oh. The issue here is accountability. Now, kung tatahimik na lang, hindi ipatawag ng Senado yung mga possible witnesses that points to her alleged offenses, walang accountability ang isang Tama. senador. Hindi lang ang Vice President, hindi lang ang President ang accountable, pati members of Congress, lalo na dito sa flood control, they are also accountable. Well, as we said, hindi lang itong culmination lang itong kay alias Rene, si Michael Murillo. If I may, partner. Yes. Kasi ang nangyayari po, this is, tama naman si Ontiveros, this is nothing new. Kasi kaya lang, she has been getting away with so much for so long a time. Nag-umpisa pa, partner, di ba yung kay Kian? Yes. Na kinuha niya yung mga witnesses, nagpatulong sa amin yung magulang para kunin yung mga minor na kinuha ni Senator Ontiveros. Pangalawa yung sa Farmally. Nag-testify, may affidavit yung mga witnesses sa Farmally na binayaran daw sila para mag-testify falsely against Farmally executives. Pangatlo, yun na ngang kay Murillo. So pattern na po ito eh. Someone has to tell her, stop, hindi na tama ito. Tama. Actually, di ba, noon, nung congresswoman siya, di ba, may allegations din doon sa corona impeachment that she fabricated evidence. Hindi po pwedeng ang isang miyembro ng upper chamber ay nag-iimbento ng ebidensya. Ngayon, may latest na naman siya. Nag-cite siya ng jurisprudence. Mali naman pala. We cannot allow this to continue. Yun lang naman po. Oh. Yes. Apo. At saka itong sa yung kay Kian, that was in 2017. Kinukup niya yung mga bata na possible witnesses. In fact, we wanted to bring her to justice. Nag-file kami ng kaso. Attorney Malyari, Attorney Ifurong, and myself, we filed a case against her for kidnapping of minor sa ombudsman. Pero we felt that there was an injustice. Dahil after we have filed the case, wala na, parang bula na lang. Tapos, itong 2 weeks ago, pumunta ako doon, na-dismiss na pala. Hindi ko natanggap yung papeles. Wala akong kopya nung kanyang supposed to be answer sa complaint o counter affidavit. And walang So, we are now reiterating our complaint for kidnapping of minor and other obstruction of justice so that the Senate Ethics Committee can provide an investigation to the veracity of all these allegations. Well, that is up to the Ethics Committee, sa mga members ng Ethics Committee. If she's found answerable, then syempre may accountability yan. And it's up for the Senate members to provide the proper penalty for such an offense if she is found guilty for committing such offenses. May idadagdag lang ako to be clear. Yung penalty kasi, that's it ranges from censure, suspension, or expulsion. Pag ang Ethics Committee nag-recommend by majority vote, the plenary will have to vote by 2/3 vote for conviction. So, yun po ang procedure. So, it's up for the plenary to impose the proper penalty depending on the gravity of the disorderly conduct or behavior. We are not saying that she's already guilty kasi she's entitled, as everyone else, to due process of law. At saka, I want to give an instance. I just don't want to mention a member of the Senate na sinampahan ng kaso sa ombudsman. There was already a decision from the ombudsman to suspend. Pero sabi ng Senate, walang pakialam ang ombudsman, walang pakialam ang ibang ahensya. Ang Senado lamang ang pwedeng magdisiplina ng kanilang membro. Kaya wala naman tayong ibang recourse except to file this case with the Senate through the Ethics Committee. Yun po. So, ayan Naku, kung magkakataon, kaladkad ang pangalan nito ni Virus. Wala na nga naniniwala. Makakaladkad pa kung saan pupunta naku, ito magandang pag-usapan mga kasama. Senator Marcoleta umalma na nasa tila panginsulto at pagmamaliit ni Kiko sa Blue Ribbon. Ito kasi si Kiko minamaliit mo Blue Ribbon? Naku. Ito pa nga lang kauna-unahang napakagandang ginawa sa panahon ni Senator Marcoleta.
maraming naniniwala at alam naman nila ng taong bayan na ito ay neutral at tapat. Ha? O, ipasok natin yan. Para mapahiya at marinig nyo kung ano yung pag-uusap dito. Sabi nyo nga, nakaka-insulto talaga yung Senador Kiko Pangilinan. Nakakaisang araw ko pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Di ba? Ako diretsahan ako eh. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy eh. Kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Isip-isipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin subsistence farming. Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka para mabuhay ka na lang. Wala ka nang may bebenta para sa ganun kumita ka. Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong magtatayo ng independent investigative body. Hindi, subukan mo. Di ba? Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, diba? Pwede naman kaming magdebate dun. Hindi naman nagsasalita, Sen. Hindi, ako siguro, Sen, alam niyo, natakot sila sa nangyari nito eh. Kasi ang tao, in fairness, so 100, parang 1,500 po pabor sa inyo eh. Ako naman, ha? Ang analysis ko dyan, Jen, ang tingin nila dito ay ang tinitingnan nila dito yung 2028 election eh. Kasi mukhang nasapawan na sila ng Rodante Marcoleta. So hindi sila makaangat-angat ngayon. Sabi niya, paano tayo aangat ngayon sa 2028? Paano tayo magpapakitang gilas? Nasapawan tayo. Ang mainit na issue ngayon, flood control. Paano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw, anong ipapasok mo? Hindi, flood control din kasi ito mainit. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Ito baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan para hindi naman hindi nakakasira, nakaka-insulto. Kasi kaya ko naman naitanong yan, Jensen. Para kasing, ito pakiramdam ko lang ha. Na kasi may investigasyon na, parang ang gusto nila, the privilege speech, parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon. Na pareho rin ng subject. Na pareho din ng, hindi ba? Katulad dito, baka nabasa nyo rin ito. Lumilitaw na, ito, si Senador Francis Pangilinan ay nagsabi na siguro mas maganda, meron tayong independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Commission 2 ganon. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayutan na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Tapos nakita lang ang masasapawan tayo. Tayo rin tayo. Yung una, naglagay ng mga plano-plano. Tapos ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po, si minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano ang nilatag meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So, bukod na investigating body ito? Ito, independent body na ito. Mukhang, sa tingin ko, bilang isang karaniwang mamamayan, baka magugulo, mag-conflict. Kasi meron ng... Di ba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senador Kiko Basan ay, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili, isama. Karaniwan kasi,
Humihina na naman yung signal natin, kaya oo, pasensya na ha. O, balik natin sa usapin. Para sa Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Wala ka ng tibak, Loki. Nakisali ka na nga lang dito sa committee ni Senador Marcoleta. Na manggugulo ka pa? Mantakin mo, gusto mo gumawa pa ng ibang investigasyon? Ano ka ba naman? Wala ka bang kahihiyan? Sabi dito ng ating mga taong bayan na nagtatanong. Nakisawsaw ka na, gusto mong sumali, pinagbigyan ka. Oo, parang ikaw pa gusto. Naku, nasa pawan nga, ika nga. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilaki share. Bye-bye!